kwento ni Narada Muni. Sa kanyang nakaraang buhay, si Narada Muni ay isang simpleng bata, anak ng isang tagapagsilbi na babae. Naging ganap siyang gising sa espiritual dahil sa pakikipag-ugnayan niya sa isang grupo ng mga dalisay na deboto at sa pakikinig niya ng mga aral tungkol sa paglilingkod ng may debosyon. Ayon sa Srimad Bhagavatam, kahit matapos tipunin at isulat ni Vyasadeva ang lahat ng Veda, nanatili pa rin siyang hindi ganap na nasisiyan sa kanyang puso. Upang ipakita kay Vyasadeva ang kahalagahan ng paglilingkod ng may debosyon sa Panginoon, ikinuwento ni Narada Muni ang sarili niyang karanasan. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay anak ng isang tagapagsilbing babae at nakamtan ang kaliwanagan sa sarili sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa mga dalisay na deboto, pakikinig sa kanilang pagtalakay tungkol sa mga paglalaro at gawa ng Panginoon, at paglilingkod sa kanila. Kahit siya ay isang munting bata lamang na walang pagkakataon na makapag-aral, nagkaroon si Narada ng pagkakataong maglingkod sa mga dakilang pantas kasama ang kanyang ina. Bagamat maliit pa lamang siya, nagkaroon siya ng malasakit at pagkagusto sa pakikinig sa kanilang mga talakayan tungkol sa mga paglalaro ni Krishna. At minsan ay nabigyan din siya ng pagkakataon na makatanggap at makakain ng kanilang mahaprasyada. Makikita natin sa kwentong ito ay isang praktikal na halimbawa sa pamamagitan ng palagiang pakikinig at paglilingkod sa isang dalisay na deboto. Ang lahat ng hadlang at dumi sa puso ay halos ganap na nawawala at ang mapagmahal na paglilingkod sa Diyos ay naitatag. Si Narada ay isang simpleng makadiyos na bata na hindi pilyo at walang pagkahumaling sa paglalaro o mga libangan. Siya at ang kanyang ina ay naninirahan sa isang ashram at naglilingkod sa iba't ibang bisitang dumarating doon. Isang pangkat ng mga pantas ang nanatili roon sa panahon ng Chaturmasya, ang 4 na buwang tag-ulan sa India. Sa mga buwang ito, nagkakaroon ng malalakas na pagbaha at nagiging hindi madaanan ang mga kalsada, kaya't maging ang mga dakilang pantas at deboto ay umiiwas sa paglalakbay at sa halip ay ginagamit ang panahon para sa pagsasagawa ng mga pagtitiis at masidhing pagbubuhos ng oras sa kanilang espiritual na pagsasanay. Lubhang mapalad si Narada sapagkat isang pangkat ng mga Bhaktivedanta o mga dalisay na Vaishnava na mahusay na bihasa sa mga banal na kasulatan ang nanatili sa kanilang ashram. Ginugol nila ang kanilang panahon sa malalalim na talakayan ukol sa mga paglalaro at gawa ng Panginoon. Bagaman isa lamang siyang musmus na bata, likas na nahumaling si Narada sa mga pagtitipong ito, at dahil dito ay nagkaroon siya ng pambihirang pagkakataong makasama at makapaglingkod sa mga pantas na iyon. Sinasabi na ang paglilingkod ng may debosyon ay lubhang madaling maipasa, gaya ng isang tao na madaling mahawa ng sakit kapag laging malapit sa may sakit. Maaari ring mahawa ang isang tao ng sakit ng debosyon sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga dalisay na deboto. Bukod sa pakikinig at paglilingkod kasama ng kanyang ina, minsan lamang kumain si Narada ng mga tira-tirang pagkain ng mga pantas. Karaniwan, maaari naman itong kainin kahit hindi humihingi ng pahintulot. Ngunit dahil likas na magalang si Narada, humingi muna siya ng pahintulot sa kanila at saka kinain ang mahaprasyad. Ayon sa kanyang salaysay, minsan lamang sa kanilang pahintulot, kinain ko ang tira nilang pagkain at sa paggawa nito
ay agad na napawi ang lahat ng aking mga kasalanan. Dahil sa aking pakikibahagi, ako'y naging dalisay sa puso. At noon ay naging kaakit-akit sa akin ang likas na katangian, ang isang tunay na transcendentalista. Sa pamamagitan ng paglilingkod at pagtanggap ng Mahaprasadam, mabilis na umunlad si Narada sa kanyang espiritual na pagkaunawa. Gayunpaman, siya ay nanatili pa ring nakagapo sa kanyang pagiging bata at umaasa sa kalinga at pagmamahal ng kanyang ina. Dahil dito, nang umalis na ang mga Bhaktivedanta, hindi niya nagawang sumama sa kanila. Subalit makalipas ang maikling panahon, ang ina ni Narada ay pumanaw matapos siyang kagatin ng ahas. Sa halip na malukmok sa dalamhati, tinanggap ito ni Narada bilang kalooban ng kapalaran. Ito ay aral din para sa atin. Madalas gamitin ng Panginoon ang mga pagsubok at paghihirap sa materyal na buhay upang igalaw tayo at ihanda sa mas mataas na antas ng espiritual na kakayahan. Kapag naunawaan na natin na ang Panginoon ay nagbibigay lamang ng mas mabuting bagay para sa atin, matatag nating mahaharap ang mga ganitong pangyayari ng walang panlulumo o panghihinayang. Haribol.